araw mga ka-BX! Welcome sa episode 2 ng ating Com Chika Show. We're very happy and excited that another episode na naman ng Com Chika Show. Another learning, ang dami nating matututunan na naman dito sa ating episode na to. So sa ating mga listeners ng DWBX 96.5 FM at sa mga nakatutok sa ating FB Live, hi everyone! So I hope you're all doing good today. Happy Friday! Friday again, and I know happy kayo kasi Friday na, ano. And before we start our show, bago tayo ulit dumako sa panibagong chikahan, we would like to recognize our sponsor for the show, ang College of Arts and Sciences Student Council. So shout out sa kanilang advisor si Ma'am Rocky, sa kanilang president na si Carl, at sa lahat ng members ng CAS-SC. Thank you very much for sponsoring the show, sa lahat ng ating communication students and Bat State U students na nakikinig dito at nanonood sa ating show na Com Chika. So, hi everyone and welcome sa ating second episode. At ayan, para sa ating second episode ng Com Chika Show, we will talk about the world of broadcasting. And we have a very special guest, BAC Alumnus Batch 2023. Let us all welcome Mr. Jigo Custodio. Hi, Sir Jigo! Hello, Miss Ina, and good morning sa ating mga ka-Bat State U at syempre sa ating mga listeners ng DWBX 96.5. Good morning sa inyong lahat. Yan, thank you very much, Sir Jigo, kasi binigyan mo kami ng opportunity na makausap ka kahit na sayang wala ka sa station ngayon. Happy pa din kami nakasama ka namin kahit online lang. Ayan. So, Sir Well, actually, Miss Ina, it's my pleasure. Thank you. Thank you so much. Feeling ko namimiss ka na talaga ng BSU tsaka ng radio station. Feeling ko naman it's been a while. Siguro 3 years. 2 years, sorry. 2 years na tayo wala sa Bat State. So, yeah, it's been a while. Okay, kamusta ka naman, sir? I'm doing good. Yun. Medyo hectic lang yung schedule lately. Kasi alam naman natin, madaming ganap. Totoo yan. Pagulo na ng pagulo ang Pilipinas. Very true. So, sir, you're a reporter sa Brigada News FM. But before we dive in, sa work mo, let's go back muna. Let's go back sa yung time na nag-aaral ka pa. So, Sir Jigo, ikaw ay from Nasugbu ka talaga? From Calatagan. Okay. Calatagan, Batangas. Calatagan. Pero, when you were in college, nag-dorm ka or commute ka? Commute. Uwian. Uwian ka everyday? Hindi naman Everyday. Pero nagtry ako before back then, first year. Siguro first semester nagtry ako mag-dorm. Pero kasi namimiss ko yung bahay, so pinili ko na lang mag-uwian kasi nga parang medyo boring din that time sa BSU. At least dun sa amin, hindi. So, yun, kaya pinili ko din mag-uwian kasi same lang din naman yung gastos. Oo nga. Tsaka major commuter life ka pala talaga. Kasi ako naman, right now, Balayan ako. From Balayan, tapos commute ako papuntang BSU. Oh, okay. So, hindi... Major commuter. Since now, kahit ngayon. Even now. Okay. Okay. So, pero Sir Jigo, college, BSU ka, pero nung elementary, high school, saan ka po nag-aral? Hometown. Calatagan. Calatagan talaga. Tapos nag-decide ka lumipat ng BSU nung college. Doon tayo nag-decide. Yes. Dahil gusto mo na talagang i-take yung course na communication program. Is this your first choice? First choice? Wow. Actually, hindi. Kasi nung senior high school ako, hindi ko alam. I mean, I have no choice. Parang madami pa akong pinagpipilian.
nandun ka pa sa punto na hahanapin mo kung ano ba yung para sa yung course. Is it you want or what you need in the future? Like, kasi before, honestly, yung naging decision ko sa pagpili ng course, mapapakinabangan ko ba to in the next 10 years? Or nasunod ko nga yung gusto ko. Pero, I mean, magiging masaya ba ako in the next years? Yun yung naging sa akin, sa parang decision that time. So, what is it that you really want na course talaga? I still don't know. Pero nandito na tayo at pinanindigan ko yun. Oo, pero before, nung nag-take ako ng entrance exam sa BAT State U, ito yung first choice ko, communication. Nag-take ako ng exam sa iba't ibang school, nag-take ako ng engineering, pero hindi tayo pinalad. Kasi siguro kaya lang ako nakisabay that time kasi yun yung gusto ng mga friends ko. Oh. So, siguro kunin ko rin. Pero, but this time, nung nag-UMS ako, sabi ko, maybe ito na siguro yung for me. Okay. I was supposed to shift sa nursing nung first year. Pero medyo strict si BAT State U. Kaya hindi rin tayo nakapag-shift. So, as time goes by, napamahal na rin ako sa communication and parang in the near, future, parang sabi ko ang dami kong magagawa din dito. Kasi hindi ka lang nakafocus naman sa communication that time. So, ibig sabihin, Sir Jigo, like parang first year mo as a communication student, medyo siya edgy kasi parang gusto mo mag-decide na lumipat mag-shift. Medyo edgy somehow. Okay. Kasi may choice tayo na, alam mo yun, kaya ka magna-nursing kasi you will go abroad. So parang practicality din talaga. Yun naman talaga yung lagi kong sinasabi nun sa mga kaklase ko na batchmates. Nasabi ko, pag nakahanap ako ng trabaho, try ko muna mag-media. Okay. Pero kasi sabi talaga nila, mababa naman talaga ang sahod sa media, which is true. Totally true naman talaga. So sabi ko, in the next few years, mapapakain pa ba ako ng passion or it's all about passion and practicality na rin. Minsan yung iikot sa isip mo. Okay. So, matanong ko lang, sir. Kasi tinuloy mo, pinanindigan mo yung pagiging communication arts student. So, how do you describe yourself as a communication arts student? How do I describe myself as a communication arts student? Well, hindi ko totally ma-describe, pero one thing is for sure, masaya maging communication arts students. So, na-enjoy mo talaga lahat ng projects at saka mga ginagawa talaga ng com arts? Yes, 100%. Kasi, siguro kaya hindi na rin ako nag-shift that time kasi parang medyo napapamahal ka na rin kasi sa dami ng pwede mong gawin. Kasi when you say communication, hindi lang naman siya nakafocus sa communication itself. Marami pang ibang, alam mo yun, variety na pwede mong pasukan. Pwede ka sa advertising. Yes. Pwede ka sa public relations. Diba kung gusto mong maging government employee, pwede rin. Actually, marami. Hindi lang siya naka-focus sa communication. Hindi lang siya naka-focus sa journalism. Maraming aspect yung pwede mong puntahan kapag nag-communication student ka. Well, actually, yun talaga, sir, ang kagandahan sa ating course, sa ating program. Kasi broad siya. Wala siyang specific, lalo na sa BSU, Bachelor of Arts in Communication program. Wala naman tayong major. So, wala tayong major. Yun yung maganda. Pwede ka na parang lahat pwede mong ikutan. Yes. Hindi ka lang nakastick sa isa. Tama. Yun yung maganda doon that time na parang sa atin, okay, pasok tayo sa lahat. Hindi lang tayo dito sa major na to. Yes.
So kaya lalo mo siya na-enjoy kasi lahat talaga pinuntahan. So Especially nung third year at fourth year ako, parang though it's pandemic, yes. pero kasi new normal na before, so parang bumabalik-balik na yung in-person classes. So kaya yon, lahat ng activities that time, kahit nakakapagod, worth it naman. Kasi sobrang saya. And besides, marami ka talagang matututunan. Okay. So, curious ako, kaya gusto kong itanong sa inyo. Kasi 'di ba, like, yun nga, parang natuto na lang kayong mapamahal sa Communication Arts Program. Tapos feeling nyo until now, hindi nyo pa alam kung ano ba talaga naman yung gusto nyo. So, ano yung pinaka-interesting na subject or na field na nagustuhan mo while nag-aaral ka? Interesting for me. Siguro yung film. Oh, okay. So, ba't hindi ka po nag-pursue ng film? Yung fourth year. Bakit hindi ako nag-pursue ng film? Bakit? Nauna to at yun nga, napamahal ka na rin sa trabaho mo. Okay. Pero if bibigyan ng chance, why not? So you're Pero open. kasi that time, medyo engaging lang talaga yung film. Kasi ang dami naming ginagawa as a comm student that time. Yes. Like you do videos, editing, acting. Okay. Tapos isa pa, may mga prosthetics. Yes. Parang ang dami mong pwedeng gawin na hindi ka lang talaga doon sa isang bagay. Parang ang dami mong pwedeng i-explore. Parang kahit saan ka. 'Di ba? Kasi tulad ng sa media, tsaka sa film, parang kung mag-offer sa'yo, parang you will grab the opportunity. Kasi nga, open ka naman to work kahit sa ang field. Very flexible. That's nice. Okay, Sir Jigo, may experience ka ba ng course shaming? Like, for example, may magsasabi sa'yo na pag nalaman nila na course mo iti-take is communication arts, sasabihin nila sa'yo na wala namang pera dyan, wala ka namang mapapala dyan, wala namang trabaho dyan. May ganun ba? May ganun ka bang experience? Wala naman, pero parang that time nung college kami, parang minamaliit yung comm that time na parang sabi, tapunan lang daw kami. May ganun nga. Oo, na tapunan daw kami. Like, alam mo yon na kapag college ka, di ba, magtitake ka ng entrance exam, you have first choice, second choice, third choice. Well, actually, yung mga batchmates ko, hindi lahat nila first choice communication. Okay. Actually, parang most of them, criminology. Yung first choice. Okay. So, syempre, di ba, may quota. May quota kang, kumbaga parang quota di ba, may scores na kailangan mong ma-reach para makuha mo yung spot. Yes. So, basically, siguro hindi nila na-reach yung score. So, that's why nasa comm sila before. Ganun yung nangyari. Nalaman ko yun nung first year kami kasi nga syempre, alam mo naman, bago, papakilala, bakit kayo nandito. Actually, yun, sinasabi nila, actually, hindi ko po the first choice. Pero as time goes by, second year, third year, fourth year, parang nagiging much competitive sila na parang nagugustuhan nila yung course na parang hindi kami basta communication lang, hindi kami tapunan lang, may ibubuga talaga kami na may ilalaban kami gaya ng ibang programs. Well, actually, that's nice kung ganun yung nangyayari kasi nakakasad na kunyari hindi mo siya first choice, tapos parang napilitan ka lang kasi wala ka nang choice, so kailangan mo mag-settle dito sa program na to. Parang hirap kasi like mag-continue, lalo kapag hindi mo gusto yung program. So, yung mga ganyan na talagang nagugustuhan nila, napapamahal,
Tapos parang later on, naging competitive sila. Gusto nilang may patunayan. Maganda. But kasi sa iba, diba? Parang hindi siya nag-work for them. So, yun. Oo. Nakakasad. Siguro nakadepende na lang din talaga sa estudyante. Yes, tama. Kumbaga parang kung yun yung gusto ng puso mo, then Mm-mm. continue it. Kung ayaw, edi wala tayong magagawa. Okay. So, ikaw, Sir Jigo, nung student ka, as in, active ka talaga. Like, parang member ka ba ng mga org before? No. No. Pero ano ka? Like, maaral? Hindi naman. Hindi din. Ay, maaral ako. I graduated cum laude. So, Wow. that time. Yes. Pero ako yung tipo ng estudyante. Actually, ako yung tipo ng estudyante hindi totally babad sa pag-aaral. Okay. Nagsusunog ng Balance. kilay. Kumbaga parang tapos na ako sa phase ng gano'n. I'm done with it. Tapos na ako nung elementary, high school, senior high. Kumbaga parang nung college, sabi ko gusto kong i-enjoy pero somehow gusto kong mag-aral pero somehow kailangan may balance. Na-enjoy ko pa rin yung buhay ko kasi ayoko naman magsisi in the end na sabi nga nila college life yung pinakamasaya. Yes. Pero pinakamahirap din. Totoo. Kumbaga parang ang naging ko that time, naging strategy ko that time, pumili ka talaga ng mga kaibigan mo sa college. Tama. Agree. Diba? Like parang pumili ka kung sino yung alam mong makakatulong sa'yo. Pero kung yung magiging, alam mo yun, negativity lang din naman sa'yo, wag na. Doon ka na sa alam mong makakatulong. Pero hindi naman natin ini-encourage na hindi samahan yung mga magne-negative. Kumbaga parang tulungan din natin. Tulungan naman yun naman yung college. Yes. So parang as a student, chill ka talaga. Chill, sobra. At tapos ako pa yung tipo na estudyante pagkatapos ng klase, pauwi na agad. Wow. Kasi nga, malayo yung inuuwian ko. sa bagay, oo nga naman. Parang nagagalit pa ako kasi sa mga klase ko lalo na kapag gusto nila yung face-to-face. Pag kasi nag-ask na yung professor mo ng gusto nyo ba mag-ano na lang tayo online? Go ako sa online, Diyos ko, di ba? Sige Go kayo sa no? online. Oo. Oo nga. I mean, sabihin nila may wala matututunan kapag online. Unless major subject. Na siguro may importanteng kailangan. Kasi one time, naalala ko nun, meron kaming broken schedule. Super duper broken schedule. Yung pasok namin 7, labas kami ng 8:30. So after ng 8:30, ang klase na namin noon 5 p.m. to 6 p.m. So uuwi ka pa nun kapag face to face? 'Di ba? Like anong gagawin ko dito? So kaya minsan sinasuggest namin na mag-online class na lang. Kasi tatanungin naman kami Tatanungin kami. I remember yung professor ko si Ma'am Maru. National. Yes, Mamaro. Yeah. Kaya yun. Sabi ko, nagbigay naman siya ng na online na lang. Pero ang ginagawa ko that time naman, kung kailangan talaga mag face-to-face, kasama ko naman yung mga classmates ko, nakatambay sa mga bahay nila. Kasi may mga classmates naman talaga akong taga-nasod. Kasi tagal nun, pwede ka pang matulog talaga, no? Oo, pwede ka pang matulog. Like parang ang dami mong pwedeng gawin. Totoo naman. Siguro yung din nakagandahan na may online class na tayo, may option tayo ng ganun. Parang if ever nga na ganyan, mahatagal yung gap, pwede siyang i-online class. Not unless thesis, talaga pag thesis. Oo. Tama. Siyempre, ang hirap nun pag i-online. Oo. Mas okay na face-to-face siya. Okay. Yes. So, sir, ito ay first work mo. Tama ba? First work. First work. So, kanina nabanggit mo, sir, na ikaw naman kahit anong field, okay lang sa'yo. After graduation, so, syempre nag-a-apply ka na. Ano yan? Like, lahat, kahit anong field, in-applyan mo din? Hindi. So may specific ka, may focus ka.
Hindi naman totally may specific, hindi may focus. Sabi ko kung ano yung mauna. Okay. Pero sa Pero may field mga, lang. pero nag-try muna ako sa field ng media. Media. Okay. Pero actually, sa totoo lang, I never see myself na mag-work ako as a reporter. Ever since I was a child. So wala kang backstory na gusto mo, Backstory na gusto mo maging reporter, as in, oo. Like parang hindi nga ako naging part ng Bad State radio station. Like ang akin, kung sino pa tong hindi nasa Bad State radio station, siya pa yung nasa field ngayon. That time. Pero yung backstory talaga nito, wala akong, never talaga pumasok sa isip ko na magiging reporter ako someday. Na di ko nga alam kung paano mag-report eh. Yes. Pero in-applyan niyo as reporter talaga sa brigada? Reporter talaga yung Wow. in-applyan ko. Oo. So, ang story that time, yung ilang mga estudyante rin ng Bad State yun, na nag-work ngayon sa brigada. Intern sila. Okay. Internship. So, nag-asa ko, sabi ko, may hiring ba? Kasi, pinsan ko yung isa. So, sabi ko, may hiring ba? Okay, meron daw. Una nag-apply sa akin si Justin. Si Justin tinanggap. Sabi ko sa kanya, after a week, nagkita kami ni Justin. Sabi ko, bit gano'n, tinanggap ka, ako hindi. So, nag-try uli ako ng lab. Nagpasok uli ako ng resume hanggang sa, okay, pinatawag ako. Nag-initial interview. Doon na nila ako pinag-try mag-report. Okay. Wala akong background that time. Parang siguro 2 days before, nung tinawagan nila ako sa phone, sabi nila sa akin kung may initial interview ako. Doon pala ako nag-try mag-practice ng reporting. Tinapanood ko kung paano. Pag may boses naman ako, kaya naman siguro. Tapos yun, nung nandun na tayo, nag-try na nga ako mag-report. So, nag-try ako. Siyempre, kausap ko noon that time, station manager. So, kahit hindi ka marunong, kailangan mo ipakitang marunong ka talaga. Binasa ko, and, all is well naman. After 2 weeks, akala ko wala na. Pero after a week, akala ko wala na. So, nag-apply na uli ako ng ibang trabaho. Nag-apply ako sa editing. Kasi yun naman talaga yung forte ko, mag-edit. Editing. Okay. Mga PubMat. So, sabi ko, okay. Baka hindi talaga para sa akin reporting. Then, yun nga, tumawag sa akin na, okay, you're hired. So, doon na nag-start. Na parang, nung first day ko pa lang, inasa na agad ako na, okay, mag-report ka agad. Like, kailangan mo talaga mag-report. So, syempre, kabado ako that time. Kasi nga, may mga senior reporters. Ang gagaling talaga nila. Ikaw, bago ka pa lang. Parang hirap makapagsabayan that time. Pero as time goes by, natututo ka na natututo eh. Kahit ayaw. Kumbaga parang noong una, hindi mo nakikita yung sarili mo. Parang ngayon, hinahanap-hanap na ng puso mo. Wow. So, yung process naman, sir, ng application before, di ba, before brigada, yung process ng application mo, kamusta? Like, smooth ba siya? Or nahirapan ka sa application? Bago lang tayo mag-dive sa brigada, curious lang ako. Smooth naman yung naging application, kaso medyo matagal that time. Pagkatapos ko kasi mag-initial interview, nag-panel interview pa ako. Okay. So, may mga kausap akong mga mas higher position.
mga general manager, Yes. alam mo yun. Tapos yung mga area manager. So medyo kabado na tayo that time. Pero yun, after that naman, mabilis naman yung naging application process ko. Actually, parang matagal na yon in 2 weeks. Okay. Kasi usually yung iba, interview ka lang, hired ka na. Oo, mabilis nga yun. Actually, hindi siya matagal, sir, for me, ha? Kasi matagal talaga, may mga months talaga bago mag-reach out, eh. Lalo na kapag madaming applications. Pero wala ka, sir, other applications aside from Brigada? Wala. Actually, meron. Ibang company. Meron din. Pero wala ka man Meron din. na pressure. Na, kailangan ko agad, makapag-apply. Kailangan ko agad maka-work. Meron. Ganon. So, May parang pressure talaga. meron. After good. Kasi before, sabi ko, okay, hindi ko muna ipipressure yung sarili ko. Kasi parang life after college, gusto ko muna ma-enjoy. Pahinga. Ang pinakamahirap kasi sa akin na months, after ko ng finals ng May, natenga kami ng June, July. So 2 months. Doon ako nagkaroon ng anxiety kasi naalala ko graduation namin August 3. So doon sa 2 months na yun, parang doon ako nagkaroon ng anxiety na, oh my God, saan ba ako dadalhin? Alam mo yun, na parang kahit naman ikaw siguro, naranasan mo yun na, Yes. saan ba ako dadalhin nito after 2 months? Matatanggap ba ako sa trabaho? Diba? Kahit alam mong gagraduate ka with Latin honors, parang sa isip ko, my God, saan ako pupulutin? Saan ako makakahanap agad-agad ng trabaho knowing na ang hirap humanap ng trabaho ngayon? So, yun 2 months yun, nagkaroon ako ng anxiety that time na iniisip. Pero sabi ko kasi, bakit ba ako nagmamadali? Tama. Diba? Like, graduate ko lang eh. Enjoy ko muna yung sarili ko. Pero kasi, alam naman natin yung social media ngayon. So, makikita mo, hala, yung mga batchmates mo may trabaho na. Sabi ko, oh my God, medyo nape-pressure na ako that time. Kasi kausap ko din yung ibang batchmates ko, like sina Jam Sanchez. Kaya sila Jamaica, sabi ko, kante, kamusta na? May mga nahanap na ba kayong trabaho? Ganyan. Like, kamustahan talaga kami that time na after college, papaano kaya sinong una magkakatrabaho sa aming lahat. Pero yun nga, hindi ko na-enjoy kasi nga after a month, start na agad tayo ng work. So, siguro 1 month na pahinga lang. August lang talaga. So, nag-start na din agad ako mag-work ng September. Oh, mabilis. Mabilis kasi yung nag-work, no? So, Mabilis. parang pahinga mo lang, month. Ang inisip ko na lang, sabi ko, di bali nang magtrabaho ng mas maaga para ipon agad. Pagtanda, wow. Diba, papahinga na lang. Talagang nandun ka na sa pictures, no, sir? Ang galing naman. Like parang isipin mo na lang yung practicality na okay na siguro magtrabaho na tayo ng mas maaga. Para mas maaga, mas maraming ipon para kapag nagretiro ka na, di ba? Chill na lang. Pero kasi tama ka naman din, sir, kanina nabanggit mo. May pressure talaga. Yun talaga yung reality na kapag nakita mo yung friends mo, yung classmates mo, may work na, tas ikaw parang gusto mo magpahinga. Syempre, para mapaisip ka, bakit wala pang nangyayari sa'yo, ganyan. At meron pang isa, sir, dyan, na pag graduate ka with Latin honors, diba, dagdag pressure kasi sasabihin nila, pipilahan ka. Dagdag pressure yun sa akin kasi nga, alam mo yun, sasabihin nila, madali ka makakakuha ng trabaho pag ganyan. Totoo yan. Pero in my case, nahirapan talaga ako. I agree. Ganyan din ako eh. Okay. So, siguro naging swerte na lang ako that time na siguro rush na talaga yung hiring sa akin kasi kulang din talaga ng reporter. Okay. So siguro yun naging
lucky rin siguro ako that time. Kaya nakuha. Pero sabi ko, hindi naman nila ako kukunin kung hindi ko Yes. that time. Meant ka talaga para sa work na yan. Kasi nakita nila talaga yung Ayun. talent mo and then your ability. Okay. So, yan sir, pupunta na tayo sa work mo as a reporter. So, can you share with us, ano ba talaga yung ginagawa ng isang reporter sa Brigada News? Okay. Ano bang ginagawa talaga ng reporter? Kailangan ready yung mental health mo. Okay. Physical health Mm-mm. also. Tapos kailangan malakas yung stamina mo kasi makikipagbuhugan ka talaga ng malala everyday. Mm-mm. I mean, not totally everyday naman. Not totally everyday. May day na chill. Oh. Pero may mga araw talaga na, alam mo yun, madaming ganap. Na Okay. parang exhausting. Kasi pag nag-work ka naman as a reporter, kasi akala ng iba pag nag-report ka, babasahin mo lang. Mm-mm. So, kami po mismo yung gumagawa ng mga script namin. Yes. At kayo din yung nag-gather ng news. Kami din yung nag-gather ng information. Mm-mm. Tapos syempre, meron kaming may time. Merong time kang sinusunod. Mm-mm. May airtime ka, kumbaga, di ba? May air ka ng ganitong oras, oh my God, 11. May air ka ng 12 p.m. My God, 11 na, hindi pa tapos yung press con. Wala ka pang nag-gather. Minsan may time nga, 11 a.m. pa mag-i-start yung press con. So usually, press con naglalas yan ng mga 30 minutes. Pinakamababa na 20 minutes. Mm-mm. So syempre, papakinggan mo pa yung recording. Oo. Ita-transcribe mo pa yun. Doon ka pa lang makakagawa. Unless habang nasa press con ka, kailangan nakafocus ka na. Pero ang maganda kasi doon, ang technique dyan, meron ka ng advancer. Kumbaga parang advance mo na agad. Kasi ide-deploy ka na kung saan ka pupunta. Alam mo na agad. Parang the day before, sasabihan ka na ng desk mo, ito yung pupuntahan mo. Okay. So, aaralin mo na yon. Aaralin mo na yun kung ano yung mga issue. Magkakaroon ka na ng advancer, isusulat mo na yon. Okay. Para pagdating mo ng press con, mag-a-add ka na lang ng mga details. Okay. So, in time, makaka-ere ka. May script ka na, buo na. Isisend mo muna, syempre, sa desk mo kasi i-edit pa. Mm-mm. Para makita kung yung script ba is biased or not, kung fair ba. Kasi, alam naman natin na as a journalist, hindi tayo dapat bias. Yes, tama. So ibig sabihin, sir, meron ka na palang pre-game. Tinatawag natin yung pre-game. So parang prepared ka na the day before. So, Prepared ka na dapat. Pero nung una talaga, syempre hindi mo pa alam yung mga technique na ganyan Oo. eh. Kasi baguhan pa lang ako that time. Mm-mm. So syempre ang ginagawa ko noon, nagsisik ako ng advice Mm-mm. sa mga senior reporters ko, kumbaga, di ba? Mm-mm. Nagsisik ako ng advice, paano ba yung gagawin ko? Kasi naalala ko noon, syempre ang kalaban dito sa Metro Manila, traffic. Yes. Mm-mm. Minsan wala ka nang aabutan. Mm-mm. Or minsan naman, pagdating mo dun sa lugar, hindi ka pa nakakagather ng information, standby ka na. Kasi ere ka na. Ka na. Oo. Or minsan naman, ang mangyayari, dadating ka dun sa lugar, wala pang ganap, pero kailangan mo na mag-report. Okay. May instance naman na nandun ka na, magka-gather ka ng information, wala kang makuha kasi ayaw ka nilang bigyan ng detalye. So medyo mahirap din talaga. So kaya dapat prepared. Prepared ka at any circumstances. So how do you handle that challenges, sir? Paano yun? Pang mga ganyan? Paano ko na-handle? Siguro, alam mo yun, natutunan mo na lang din eh. Kumbaga parang nakuha po na lang sa araw-araw mo nang ginagawa. Mm-mm. Kasi pag kunyari ayaw kang bigyan ng information, kailangan mo na sa report mo, parang hirap nun. Parang paano yun? Parang napaisip ako. Hindi pwedeng wala. Okay. Diba? Parang gagawa ka talaga ng paraan. Hindi pwedeng wala.
Okay. Gagawa ka ng paraan. Kung hindi ka makakuha sa pulis, kumuha ka sa iba. Yes. Okay. Kumuha ka sa barangay, kumuha ka dun sa mga nakasaksi. Mm-mm. Diba? Kumbaga parang, diba nga, sabi nga nila, kung gusto may paraan. Okay. So, in your line of Or kumbaga parang basta, as much as possible, kailangan may detalye ka talaga. Kasi Okay. yun naman yung kailangan mo eh. Okay. Pero usually kasi mas madali na lang kasi may Viber na. So, lahat kami through online, sinesend na yung mga press release. If kailangan mo lang ng additional information, kung kailangan mo ng mga SOT, diba? Kumbaga parang yung ipi-play para mas credible, pang soundbite lang ba, pwede kang tumawag or pwede mo silang puntahan for interview. Pero syempre, kailangan mong iset din yung interview. Okay. So medyo mahirap, hindi siya madali actually. In my case, mas mahirap kami kasi radio kami. Okay. Ang radio kasi hourly nagre-report. Hindi siya gaya ng TV na kada isang reporter, isa lang yung hawak mong story. Tapos one time ka lang magre-report. So medyo challenging. So kailangan marami kang story. Tapos dapat mabilis yung utak mo kasi gagawa ka ng script eh. Hindi pwedeng mabagal. Hindi ka pwedeng mabagal kumilos dito sa field na to. Time is very important. Time is gold. Ika nga. Kasi, kumbaga parang we value time. Kaya inis na inis kami. Inis na inis kami kapag magpapatawag ng mga presser, ng mga 11, ng 10. Pero alas 12 na hindi pa nagsisimula. Mga late. Okay. Oo. Well, usually may experience naman talaga nila yun dito sa ganitong field. Maraming ganun. Okay. Minsan naman, may mga hindi on time. Much earlier. So, syempre, nalilate ka naman. mahuhuli ka agad. Oo. Like, kahit dadating ka on time, kaso maaga pala nag-start. So, kaya kailangan sa field na to, maging friendly ka rin. Okay. Kailangan may kakilala kang mga reporters from other media. Tulungan talaga. Tulungan. So, parang Kailangan hindi lang ito. in your line of work, yung mga challenges na ganito, natutunan mo na siya through your experience dahil everyday mo na siya. Oo. Everyday mo na experience, tapos siguro yun Correct. na advice sa mga sa seniors mo, sa ibang reporters, ayun. Oo. Okay. Ganun lang eh. Kumbaga parang life cycle mo na yan. Paikot-ikot lang. Araw-araw na nangyayari. Hanggang sa parang, okay. Nung una mahirap pero habang patagal na patagal, wala, normal na lang sa'yo bilang reporter. Okay. So, tama pala talaga na experience is the best teacher. Doon ka talaga matututo. Correct. Okay. Doon ka talaga matututo. Question ko naman sa'yo, have you experienced any challenges naman? Like, gender bias, sa workplace mo, ganyan. Meron bang ganyang experience or wala naman? Actually, wala. That's good. And the good thing is, sa field ng media, open naman sila to all gender. That's nice. Like, ako, aminin ko naman talaga, I'm part of the LGBT community. Okay. And sa media, marami ring reporters na part ng LGBT community. Okay. Kaya parang, ang maganda kasi ngayon, parang oh my God, diverse na. Yes. 'Di ba? Na parang hindi lang nakastick yung reporter sa babae, sa lalaki. Even the LGBT community can be part of the journalism and other field sa media. 'Di ba? Like parang, 'di ba alam naman natin, may mga artista din naman mga bading, mga reporter na bading din. So kumbaga parang diverse na ngayon eh. Parang, Yes. you know, 2025 na, 'di ba? Yes. 2025 na,
wala na tayo sa makalumang panahon na lalaki at babae lang ang nag-e-exist. We have to go with the flow. Kaya thankful din ako sa company na alam mo yun, accepted ka as who you are. Okay. Well, that's nice na wala ka na experience sa challenges in terms of like gender bias or in gender. So, sir, since we're talking about challenges, how do you handle stress or conflict? How do I handle stress? Stress eating. Ganon, stress eating. How do I handle stress? Umuwi lang talaga ako ng probinsya. Nagaano ka? Yung distress mo is pahinga talaga, family. Pahinga, family, and friends. Mm-mm. Kasi nasa probinsya yung pahinga mo. Mm-mm. Huy! Ganon, may ganong excel. Alam mo, sir, Diba? let me just share. Yesterday, papunta ako sa work, so sakay ako sa sasakyan. Sakto na Brigada News FM yung nag-e-air. Yung nasa pinapakinggan sa sasakyan. Actually, hindi naman ako nakikinig eh. Parang passing lang siya sa tenga ko. Tapos may nagbabalita doon. Tapos, as in yesterday lang to ha, narinig ko. Nagbabalita, Jigo Custodio. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, parang si Sir Jigo to na imi-meet ko for Comchika Show. Sabi ko, baka it's a reminder na kailangan na nating magkita para sa Comchika Show na ito. So, wala lang. Na-share ko lang. Kasi ang galing. And narinig ko yung voice mo. Agad. Hindi dito. Yun yung maganda this time na hindi ka lang maririnig Metro Manila. Yes. Like, nationwide. Totoo. Nationwide ka maririnig. So, people will admire you. Ang galing mo naman. Actually, nagulat ako. Papito. Ito, ganyan. Nagulat ako kasi hindi ko in-expect na bigla kong maririnig yung pangalan mo. Jigo Custodio, wow. Well, actually kasi sa totoo lang, sa batch namin, ako pa lang. Ako pa lang yung reporter sa batch namin. Okay. So, parang kaya Miss Lenny is proud. Yes. My professors are proud na parang na itinuloy ko yung field ng media. Knowing na yung mga classmates kong iba, I don't know kung nasan kasi wala na din naman kaming totally communication. Pero I'm still hoping na makakasama ko pa rin sila fields in the near future. And kasi yun naman yung gusto. And kaya maganda ka, Sir Jigo. Nung nag-start ka sa communication, naisip mo pang mag-shift, parang hindi mo pa alam yung gagawin mo. But now, looking at you, ikaw na ay isang ganap na reporter and as in, parang kasi feeling ko broadcasting. Feeling ko kasi calling ko rin to eh. Yes. Siguro, kasi for how many times? Thousands, millions of times ko na siguro sinabing magre-resign ako. Kasi ayoko na, napapagod na ako. In the near future, hindi ko nakikita yung sarili ko na magtatagal ako dito sa ganitong field. Kaso, parang every time na nagre-report ako, nagagawa ko ng maayos yung trabaho ko, na-inform ko yung mga tao. Diba? Especially sa panahon ngayon. Alam naman natin na ang kinakaharap ngayon is corruption, the flood control anomaly. Yes. So, hawak ko ang beat ng Independent Commission for Infrastructure. So, it's not an easy task. Okay. Mabigat yung issue na So, mabigat sobra. Like parang the flood control anomaly, hindi siya basta-basta. So, kailangan ma-report yon. Kailangan kasing malaman ng mga tao eh. Diba? Parang every time na ginagawa ko yon, nakaka-help ako. Especially in times of crisis and also mga sakuna. May sunog, may bagyo. Diba? Yung iba, happy na sila kapag long weekend. Oh, long weekend na. Gala tayo, ganyan. Kami wala kaming long weekend. Wala kaming holiday.
Mm-mm. Well, actually, this 30, Sunday, yun na nga lang yung pahinga namin pero canceled off kami kasi nga may ₱1 trillion March. Okay, oo nga. So, kailangan namin ng coverage. Mm-mm. So, minsan may mga time talaga na yun naman talaga yung work mo. Pinasukan mo nga yan. I remember that time. Nung interview ko, panel interview, sabi sa akin, willing ka ba na mag-extend ng oras? Mm-mm. Diba? Willing ka ba na maging on-call ka 24 hours? Siguro syempre that time panel interview, pabida-bida muna. Oy, yes! Diba? Oo. Pero as time goes by, parang iba na to parang ayoko na. Kasi, diba? Oo. Like minsan yun na nga lang yung pahinga mo, tapos tatawagan ka pa. Pero iisipin mo yun na pinasok mo yan. Mm-mm. Pinasok mo naman talaga yun na kumbaga parang ginusto mo yan. Mm-mm. So panindigan mo. And I feel like hindi na lang siya job for you, yung pagiging reporter. Kasi mahal na mahal mo na yung yung work mo. So parang hindi lang siya job na talaga. Kasi kailangan siya ng commitment. Tsaka hindi Parang, ka magtatagal dyan kung talagang hindi mo siya mahal talaga. So I'm I happy mean, for who would you. have thought na, oh my God, more than 2 years na ako sa field? Diba? Mm. Sabi ko, who would have thought? Na Yes. parang, yung dating hindi mo alam kung saan ka pupunta ngayon, Mm-mm. parang, okay, it is Yes. your calling talaga. Yes. Especially kapag may mga bagyo, Mm-mm. kailangan mo talagang puntahan yan. It's a public Kailangan mo service. lumusong sa baha. Mm-mm. Ayun din yun kasi siguro calling ko talaga maglingkod sa bayan. On. Nox. Di Okay. ba? Like ba parang para sa bayan. Ah. Gagawin mo talaga. Mm-mm. Well, that's nice. I'm happy na finally parang nahanap mo na talaga or parang alam mo na talaga yung gusto mong gawin. Okay, ako excited naman ako malaman kung ano yung mga memorable work experience mo and what keeps you going. At aalamin natin yan sa pagbabalik ng The Calm Chica Show. Hi mga ka-BX! Oh no! Alam mo ba ang isang hindi nakikitang kaaway na nasa paligid natin? Ito ay ang second-hand smoke o ang tinatawag nilang silent killer. Huwag nating isipin na ang simpleng paninigarilyo ay nakakaapekto lamang sa mga gumagamit nito. Ang katotohanan, mas mapanganib ang usok na nalalanghap ng mga taong nasa paligid. Hindi lang ito usok, isa rin itong lason. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke ay naglalaman ng mahigit 7,000 kemikal, kung saan kabilang dito ay 70 carcinogens na nagpapataas ng panganib para sa kalusugan ng mga bata, matatanda at buntis. Sa mga bata, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng matinding asthma, impeksyon sa respiratory system at mas malala pa ay sudden infant death syndrome. Sa mga matatanda, maaari itong maging sanhi ng stroke, lung and breast cancer, sakit sa puso, chronic obstructive pulmonary disease at diabetes mellitus. Sa mga buntis, maaaring makapinsala sa fetus, makaranas ng preterm birth at mababang timbang ng panganganak. Pangalagaan ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Gawing smoke-free zone ang inyong tahanan. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya't protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. And we're back with the Calm Chica Show at kasama pa rin natin ang ating special guest na si Sir Jigo Custodio. Kanina na pag-usapan natin yung experience niya nung college, nung application niya, and then itong work niya na as a reporter sa Brigada News FM. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga memorable work experience si Sir Jigo. Sir Jigo, ano ba yung pinaka-memorable, hindi mo makalimutan talaga and you feel na apply mo yung natutunan mo sa communication program natin? Pinaka-memorable experience ko. Actually, dalawa to. Tatlo, parang tatlo. Okay. Una,
the comeback of Alice Guo. Okay. Memorable siya for me kasi alam mo yun, sa'yo agad iniatang ng desk mo, ng station manager mo, yung isa sa pinakamalaking issue Yes. Pinagkatiwala sa sa'yo. Pilipinas. Pinagkatiwala sa'yo na bago ka pa. And to be honest, 22 hours akong gising that time. 22 hours akong naka-duty. 6 a.m. Naalala ko ng 6 a.m. duty ko. Start ako ng duty. So may pinuntahon akong sunog sa Malabon. Tapos after ko nasunog sa Malabon, nagpunta ko ng Las Piñas. Kasi parang may gulo that time sa isang village. And umuulan pa that time. Ngayon, pauwi na ako ng bahay. Supposedly, pauwi na ako, magpapahinga na ako. Yung desk ko tumawag sa akin. Yung station manager tumawag. Kailangan ko itong puntahan, i-cover. Kasi babalik, nahuli na si Alice Guo sa Indonesia, if I'm not mistaken. So, nahuli si Alice Guo. Tapos ngayon, gabi yung dating niya. Okay. Kung hindi naman siguro nila ako papuntahin dito, kung hindi ko kaya. So, eto na. 3 p.m. bumalik muna ako ng office kasi kailangan kong mag-prepare. Nag-ayos muna ako, nagpalit ako, nag-change ako ng clothes. Tapos pagpunta namin doon, so 9 p.m. sabi, dadating yung aeroplano. So nasa Pasay na ako that time. Ang ginawa ko muna, bumili muna kami ng pagkain. So kailangan mo kasing kumain kasi wala ka pang kain that time eh. So kumain muna kami 7 p.m. since 9 p.m. naman yung dating nung plane. 9 p.m. nandun na kami sa my gate. So lahat ng media nandun. As in lahat ng media stations nandun. So syempre, ang pinagkaiba kasi namin, yung ilang mga stations, night shift na yung kanilang reporters. So sila may tulog, may pahinga. Eh ako kasi, morning shift. So, yun. Ang bigla nagkaroon ng changes sa flight. 9 p.m. paalis pa lang ng Indonesia. Paalis pa lang. Sabi ko, my God, 1 a.m. pa daw dadating Tagal. yung airplane. So, my God, ilang hours pa ako maghihintay. Hindi ka naman pwedeng matulog. Kasi, time, maraming pwedeng mangyari. Yes. Yun yung kailangan mong i-anticipate na every time may mangyayari. Kaya nakatambay lang kami doon sa may labas ng gate, nakatayo. So, pagdating ng alauna, so ito na, dumating na. Siyempre, hindi naman agad lalabas yon. Kasi may booking procedure pa, may mugshots pa. Alam mo yun, ang dami pang ginawa sa kanya. So, nakapag-press con 4 a.m. 4 a.m. nakapag-press con. So, imagine 6 a.m. to 4 a.m. Nakauwi na ako ng bahay 5 a.m. And, maalala ko no, kasi kaya siya memorable for me. September 5 yun. September 6 birthday ko. So, doon ako nag-birthday sa coverage. Kaya din pala siya memorable for you. Kasi wala ka na tulog from work. Oo, wala talagang tulog. Tapos, 6 a.m. gumising lang ako ng 8 kasi kinabukasan may duty na ulit. Pero very considerate naman yung mga desk ko. Kasi knowing na anong oras na kami umuwi. So, that's one. So, yun. One. Ang next naman is March 11. Okay. Alam ko very memorable to sa lahat ng mga tao kasi that was the time
na inaresto si former President Rodrigo Duterte. And that was very memorable for me kasi nasa coverage ako noon ng Department of Agriculture sa Quezon City, price monitoring. Ang sabi kasi, hapon pa dadating si former president sa Pilipinas. Pero 2 days ago, prior pa lang siya dumating na Pilipinas, alam na namin na may arestuhan na magaganap. So yun, then kaya nagpunta muna ako ng Quezon City. Imagine from Balintawak, Quezon City to Pasay to airport to NAIA Terminal 3. Yun talaga yung inabangan na kasi nagulantang ako noon, 8 a.m. na, nandun ako sa Pasa, Quezon City sa Balintawak. Tapos nag-post na dadating yung eroplano ng 9 na bago yung schedule. Sabi ko talaga dun sa crew ko, "Sir, let's go." As in, sabi ko, gumamit ka ng pinaka-mabilis na way para kapunta agad tayo ng NAIA, hindi tayo pwedeng malay. Nakaalamang kami kasi syempre dadating din ng dating presidente. So, lahat talaga as in nakaabang. Doon na nag-start na special coverage na ako lang reporter sa amin that talagang nakaabang ka 24, like parang nakaabang ka every minute, every hour. Kasi may magaganap at may magaganap. Very exhausting yung time na yun kasi hindi ka pwedeng sa isang lugar lang. Imagine, nasa Villamor Air Base, ilang gate yun? Gate 1 to 5. Lalo na nung gabi, dumami yung tao. One time, nagre-report ako, tinawagan ako, "Standby." So, nagre-report ako. Nagkaroon ng girian between sa mga rallyista at mga pulis. Nasa gitna ako nun. So, medyo kinabahan ako that time. Kasi parang you're risking your life para sa trabaho mo. And nung umi-airing naman ako, kasi may kasama ka mga media friends eh. Sabi sa akin, "Sis, andun daw sa gate 1 si VP Sara." Imagine from gate 5 to gate 1, ang layo nun. Siguro mga more than 1 kilometer. Tumatakbo ko noon, nagre-report. So, as in, nagre-report ka live, phone touch, hinihingal ka. Hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. Tapos, naalala ko noon, 12% na lang yung phone ko, wala akong charger. So, ang ginawa ko that time, pagdating ko ng gate, luckily, bigla nagbukas yung van. Sabi ko, time na report ko noon, "May puting van dito, hindi natin alam kung ito yung sinasakyan niya ni VP Sara." Pero that time, oh my God, nagbukas yung van, si VP Sara bumaba. Tapos, we're so lucky na nagpa-ambush agad siya. Ambush interview. Kaya ang ginawa ko, inilapit ko na lang yung phone ko dun sa kay VP kasi syempre, piniplay yun live. Siguro nasa 20 minutes din. Kaya pa memorable yun. Kasi syempre, ambush interview eh. Hindi mo alam kung ano itatanong mo, kung ano na lang pumasok sa isip mo. Nagtanong ako, sabi ko, "VP," kasi alam naman namin dahig na dadalhin eh. Sabi namin, "VP, if ever dalhin si Pangulong Marcos sa dahig, gumanon ako." Sabi ko, "Si Pangulong Marcos sa dahig." Sabi ko pala, si dating Pangulong Marcos sa dahig. Sabi ko, "Sino?" Sabi ni VP, "Sino?" Sabi ko, "Dating Pangulong Marcos." "Oh, sorry VP, dating Pangulong Duterte pala." Nagkamali pa ako ng tanong sa kanya sa ambush, kaya parang nag-viral din ako that time. Okay. Sabi ko, oh my God, memorable na. Parang nakauwi ako noon ng 1 a.m. na. Wala talaga akong kain that time. Siguro ang kain ko lang the whole day
isang biscuit, tapos tubig. Mm-mm. Dumating yung mga ibang reporters namin ng 9 p.m. Mm-mm. Doon na lang ako nagpadala ng pagkain kasi hindi ko na talaga kaya yung luto at pagod na din ako that time. And then the third one Okay. is nung sinalanta ang Batangas ng Super Typhoon Christine. Okay. Memorable siya for me kasi parang hindi ko matake na yung hometown ko Okay. binabagyo. Nandito ako sa Manila. Mm-mm. So sabi ko sa desk ko noon, "Sir, yung hometown ko binabagyo na." So nag-volunteer ako. Mm-mm. Kaya nagpunta ako ng Batangas. Tapos yun, nagkaroon kami ng relief operations din. Sabi ko, lalayo pa ba ako? Di dito na ako sa barangay ko mismo. Mm-mm. So, parang asarap pala na, okay, hindi ka lang nakatulong. Mm-mm. Kasi may mga taga-ibang bansang sa akin nagme-message kasi kinakamusta nila kung ano yung sitwasyon nga dito Mm-mm. sa Pilipinas. Mm-mm. So that time, kaya parang medyo memorable din siya for me. Na okay, hindi ka lang nakatulong. 'Di ba? Kumbaga parang hindi ka lang naka-inform, nakatulong ka pa sa mga kababayan. Okay. So, yun ang mga memorable work experience mo. Parang more on yung mga naging challenge mo sa work pero hindi mo makalimutan kasi talagang alam mo yung parang may challenge siya tapos na-overcome mo level. Yun yung mga memorable. That's interesting and that's nice na talaga namang napaglabanan mo yung mga ganong pangyayari. So ngayon, ang question ko, Sir Jigo, dami mong experience, no? Positive, negative experience working sa media. Ano sa tingin mo yung mga skills na dapat meron ng ating mga BAC students para sa kanilang future career, ano man ang pasukin nila, media man, advertising, anumang field, what do you think yung mga skills na dapat meron sila? Isa lang, Okay, ano yan? be passionate. Okay. And syempre, kailangan meron kang determination and hard work. Okay. Bawal tamad. Oo. Bawal tamad. Mm-mm. Diba? I mean, paano ka mag-grow kung tamad-tamad ka sa trabaho? Tama. Tama, Diba? I agree. Though, kasi kami minsan may time talaga na chill lang sa trabaho, pero may time na hindi. So, dapat committed ka talaga sa work. No? Committed. Okay. Yun naman talaga yung dapat eh. Mm-mm. Kasi kung hindi mo gusto yung work mo, for compliance mo lang ginagawa. Parang, Mahirap ano siya. yun? Diba? Mahirap. Mm-mm. So, kailangan dapat, pag pinasok mo yung isang trabaho, gaya nga na sabi ko, committed ka, passionate ka, kailangan gusto mo yung ginagawa. Yes, tama. Kasi parang hirap bumangon na, ito na naman yung gagawin ko. Diba? Parang ang hirap bumangon na labag sa loob mo, Yes. yung gagawin mo everyday. So, yun lang yung maipapayo ko sa mga BAC, which is yun naman yung sinasabi ko. Basta, kung ano yung gusto ng puso mo, sundin. Mm-mm. Kasi marami tayo ngayon, for sure, marami tayong listeners na mga graduating na, 4th year. Syempre, yung mga na-experience natin before na pressure, tsaka yung mga naiisip natin na ano bang gagawin ko sa future, ano bang work na applyan ko, saan ba ako papasok. Correct. So for sure, mararanasan talaga nila yan. So sana, kapag narinig nila yung experience nyo, and yun nga, yung mga tips nyo, sana naman somehow makatulong sa kanila na basta trust lang kung ano yung sinisigaw ng puso mo, kung ano ba talagang gusto mong gawin. And valid naman yung feelings nila na ma-pressure or yung takot, valid naman yun eh. Hindi maiiwasan. Valid naman talaga kasi lahat naman talaga dumadaan Diba? sa ganyang phase. Oo. Unless kung hindi ka dumaan sa ganyang phase, talagang ibang klaseng tao ka na. Like, parang wala ka na gustong ma-achieve sa buhay. Oo, tama naman. So, Sir Jigo, I have a question lang. Parang how did you think this institution, the Bat State U, helped you or contributed in shaping your career?
it's a big contribution. Kasi ang dami kong natutunan sa Bad State U na na-apply ko rin sa real world. Kasi kumbaga parang yung college naman, it's a training ground na rin. Yes. Kasi hinahasa ka dyan eh. Diba? Kumbaga parang yung college mo, yun yung training ground mo, inire-ready ka na para in the near future, pagdating mo sa work, ready ka na talaga. Yes. Kaya mo nang makipagsabay. Kaya kumbaga parang thankful ako sa Bad State U. Thankful naman talaga ako sa Bad State U, sa mga naging professors ko, Sir RM, Sir Jonas, Ma'am Maru, Ma'am Giselle, basta lahat ng mga naging professors ko. I'm very thankful naman sa kanila kasi kumbaga parang sila yung naging part. I mean, part talaga sila ng mga na-achieve ko rin sa buhay ngayon. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ka matututo. Kung hindi rin dahil sa kanila, siguro wala ako dito ngayon. Tsaka alam mo, yung hustle ng, kunyari maraming assignment, maraming projects, tapos sunod-sunod, sabay-sabay yung deadline. Actually, practice na yun eh. Sa real world, ganyan na ganyan talaga. Diba? Katulad na nabanggit mo, Sir Jigo, yung mga experience mo na biglaan. May deadline. Oo, may bigla. May deadline. So yun. Practice na yun sa mga students. Kaya sa mga students na nakikinig dyan, i-enjoy nyo and Diba? Sana hindi nila binabasta-basta. Oo, bawal tamad. Like, ngayong college, hindi na to parang susubuan ka ng mainit na sinaing na pwede mong iluwa. Yes. Wow. Diba? Like, pag napasok ka, pwede mong iluwa eh. Sa real world, hindi ganyan. Tama. Kailangan mong maging matutag talaga eh. Oo. Tsaka kailangan may tiwala ka sa sarili. Yes. Na kaya mo yun. Yan talaga. Kasi sometimes, ang kalaban mo, sarili mo din eh. Ikaw na nagbababa sa sarili mo. Which is, sad naman. Like, kaya ko po ba to? Diba? Minsan, ako kina-question ko yung sarili ko. Especially nung mga siguro 6 months ko pa lang sa work, kaya ko pa ba? Lalo na nung first time kong mag-film. Kasi nung first month ko, nasa newsroom lang ako eh. So, tinitrain ka pa magsulat ng balita, tinitrain ka pa mag-report. So, dun sa siguro sa first day na inilabas ako ng film, medyo pahirapan. Kasi mangangapa ka dun eh. Oo. Hindi mo kilala kung sino yung pupuntahan mo. So, kailangan talaga knowledgeable enough na parang kailangan mo talaga mag-aral bago ka pumunta sa isang lugar. Dapat prepared ka talaga. Okay. That's nice naman, Sir Jigo, na na-figure out mo ang mga bagay-bagay. Figure out din nila yan as time goes. Yes, tama. So, Sir Jigo, a question lang. Kasi, we're close na to the interview. To end this interview. Tanong ko lang, do you have any insights or suggestions sa ating institution? Like, something na experience mo before, na feel mo need i-address siya para makatulong sa ating communication students, sa faculty, sa ating college, or sa institution in general. So, tingin mo, meron bang, like, suggestions ka? Suggestions ko lang sa Bad State U. If I were to suggest, mag-invest talaga sa mga comm arts students. I totally agree. Kasi minsan, well, hindi ko naman sinasabi na kasi minsan kumbaga parang yung mga courses kasi idadagdag lang yan, kumbaga parang pandagdag lang sa institution, di ba? Parang hindi naman nila, kasi alam naman natin na when it comes sa Bad State U, engineering. Yes, oo. Kasi kaya nga tinawag na the National Engineering University. Isa pa accountancy. So kumbaga parang hindi masyadong na-focus yung communication. Parang nali-left behind. So yun yung suggest ko sa sa Bad State U na sana mag-invest po kayo sa communication sa mga comm arts students. Kasi in the near future, malaking tulong po yan para sa Bad State U. And hindi lang doon kasi alam naman natin, Bad State U, quality education. Yes. Quality education naman talaga.
siguro mag-invest din tayo sa mga gamit, workshop, seminar, trainings, and kumbaga parang kung ano yung nararanasan sa real world, kung ano yung nararanasan sa field, iparanas din natin sa mga estudyante through learning. Yes. Like, siguro, yung mga speech labs, i-practice sila ng public speaking, do practice reporting, diba, practice filming, which is ginagawa din naman till now. Pero siguro mas pagtuunan pa ng pansin. Kumbaga parang i-double. Kumbaga parang i-double time. Kumbaga parang better na make it best para sa mga estudyante, para at least hindi rin sila naboboard na ganito na lang ba yun? Yun na yun. Kailangan mag-invest tayo para mas ma-engage natin yung mga estudyante, parang mas maano sila, kumbaga parang mas eager na matuto. I totally agree with you, sir. Kasi although natututo naman talaga tayo sa classroom, di ba? But iba pa rin kapag mararanasan din talaga nila yung parang real world na talaga. Exactly. Trabaho. Di ba? Kasi di ba yung iba, nararanasan lang nila yan sa internship, ganyan. Actually, ito pala, sinasabi ko to sa mga student staff ko. You're very lucky kasi ang Bat State U may radio station. So, gusto nyo mag-pursue in the field of radio, dito kayo first hand matututo sa radio station. Kaya hinahayaan ko talaga sila na mag-explore. So, yun ang maganda din na sana nga mag-invest pa sa mas marami pang yung ganito opportunity for the com art students, no? Sir, tama ka dyan, sir. Kasi doon mahahasa yung mga estudyante, doon sila mag-enjoy. Hindi pwedeng aral na lang ng aral ng aral. Should be balanced. Nag-enjoy habang natututo, diba? no? Kaya parang mas may engage yung mga estudyante na nag-enjoy ako. Tama naman siguro yung pinili kong course. Yes. That's nice. So, thank you very much, Sir Jigo, sa iyong insights. No, we'll take note of that. So, ang aking last question sa inyo. What keeps you going? What keeps me going? Yes. What keeps me going? Siyempre yung goal ko sa buhay. And also my family. And what keeps me going pa ba? Gusto ko yung question pa ba? Diba? Like, what keeps me going? Siyempre, first of all, may family naman. Family. Para sa kanila din naman itong ginagawa ko. And they are proud of me. Yes. So, kung nasa san ko ngayon. I'm sure. Proud na proud sila sa'yo. And for myself, diba? Makaano pa ba tayo? For myself, kasi parang bihira kang makahanap ng ganitong klaseng trabaho. Yeah. Bihira. Mabigyan ng opportunity. Sobra, like, parang sa hometown mo ba, may mga ganito na ba? Para sa family mo, ikaw pa lang yung una. Diba? Oo. Kumbaga parang it's an honor, it's an achievement na parang you are the first in the family, diba? In your hometown. So, kumbaga parang, tsaka may credibility ka na eh. Hindi na lang chismis. Tama. Kumbaga parang ito yung chismis na may kwenta. Hindi basta chismis na. Kasi yung mga tao sa'yo na magtatanong, legit ba to? Okay. So, yun yung isa sa maganda. Kumbaga parang may credibility ka na talaga bilang tao. Okay. I'm happy for you naman, Sir Jigo, na I'm sure proud na proud sa'yo. Hindi lang ang family mo, but of course, ang iyong Bat State U family. Alright, ang ganda na naging discussion natin with Sir Jigo from experiences niya nung college.
up to present na nagwo-work na siya as a reporter. So, I'm very happy na na-meet kita, Sir Jigo, even na online lang tayo and even na maikling time lang. And I'm very thankful. Thank you very much, sir. Thank you for this opportunity. Sayang lang. Sayang, di ba? Nintay na Kasi medyo busy lang talaga yung schedule. Kasi sabi ko, oh my God, makakapag-try din ako dito sa radio station ng Bax. Oo. Sabi ko, try ko kayo mag-newscast dito ng, di ba? Masasampulan mo kami, Sir Jigo. Sabi ko, oh my God, sayang. Pero, why not, di ba? Yes, bisita ka, Sir Jigo, sa amin, May bisita naman talaga tayo. And pag mabibigyan talaga ng chance, dahil ako gusto ko rin naman na ma-share yung mga experiences ko, yung knowledge sa mga Bat State U students, lalo na sa mga com arts na nakikinig. Yes. And I'm sure excited talaga sila na ma-meet ka. But na makasama ka namin ngayon, we're very, very happy and we're very thankful for gracing us with your presence today. We learned a lot about your journey na with commitment, just be passionate, positive mindset, lahat with perseverance, hard work, mapapagtagumpayan natin ang ating mga challenges. Ayan. So kaming BAC family mo, kahit na ako ay wala pa dito nung nag-aaral ka. So we're very, very happy for you. And I hope na mag-thrive ka pa at i-bless ka pa talaga ni Lord ng maraming blessings. And I hope na patuloy kang maging masaya at maging fulfilling pa sa iyo ang iyong work. So ayun, thank you again, Sir Jigo, and I hope nag-enjoy ka kasama kami kahit online lang. Thank you, syempre. Nag-enjoy tayo. Nag-enjoy naman talaga tayo. Walang problema, basta Bat State U. Wow, ayan. So, aasahan namin, Sir Jigo, na bibisita ka sa amin anytime soon. Of course, I will. Pag hindi tayo busy. Yes, kasi super busy mo eh. So, Sir Jigo... Matagal na talaga nating plan yan eh. Matagal na plan. Inihintay ko na lang talaga yung chance. Ipatawag ako ng Bat State U for workshop. Uy! Why not? Baka nanonood sila ngayon. Diba? Okay, Sir Jigo, before we end our show, do you have any message sa ating listeners? Ayan. Para sa ating mga listeners, especially sa mga ka-studio natin dyan, sa mga future journalists, ano pa ba? Kung anong gusto nyo, ayan. Just pursue your dreams and never give up. Tuloy lang sa buhay and tiwala sa sarili. I know mahirap sa una, pero makakamit nyo rin yung gusto nyo. Kasi isipin nyo lang para sa pamilya at para sa pangarap. That's it. Wow, ganda naman, sir. Thank you very much again, Sir Jigo. Thank you, Mina. And, thank you, DWBX. Ayun. So, we're very happy na kasama ka namin sa episode 2 ng Comchika Show. So, thank you, Sir Jigo. And, pwede ka na mag-bye sa ating mga listeners na nakikinig. Thank you. And, bye-bye, listeners. Thank you, DWBX. Sa ating mga Kabat State U at sa mga listeners natin today, maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you very much, Sir Jigo Custodio. We're very happy talaga nakasama ka namin ngayon. So before we end our show, we would like to thank again our sponsor for this program, College of Arts and Sciences Student Council, kay Ma'am Rocky, kay Carl, sa lahat ng officers and members. Big thanks to you all. Thank you din po sa ating cast family headed by Dean Valdez, BAC Program Chair, Ma'am Maru, and of course, ating Associate Dean, Sir RJ Encarnacion, sa ating College Secretary, Ma'am Jam Sanchez, ating Alumni Office headed by Sir RM, GAD Office headed by Miss Elaine, VC DEA headed by Ma'am Lauren Chain, VCAA headed by Ma'am Joanne, VCAF by Ma'am Vergara, Sir Eric, our dear Chancellor, sa ating BX staff, technical team, videographers, editors, writers, at sa mga tumutok na live sa ating radio frequency at sa ating FB Live. Thank you very much po. We'll be releasing podcast online every week. So, abang-abang lang po tayo. Kita-kita po ulit tayo
sa last episode ng Com Chika Show. So, panibagong chikahan with substance. Dito lang yan sa Com Chika Show. Only here at DWBX 96.5, the voice and rhythm of the scene. Bye!